Hello, maraming salamat po again sa pagpunta sa ating YouTube channel today. Again, hindi pa po kayo kasali, don't forget to share and subscribe sa ating YouTube channel. Ngayon po, pag-uusapan natin, um, it's all about our GDP, ano na yung estado ng ating gross domestic product or ang ating ekonomiya. And I wanted to share to you something na na-research ko po, and I know a lot of people maaring magsabi na boring kasi numbers na naman ang pag-uusapan natin. But I wanted to tell you, tatry natin gawing madali at simple itong pag-uusapan natin about economics. Pag-uusapan po natin yung nangyari at ano yung nangyayari at this moment, ano yung natutunan natin from last year na pwede nating makuha as our learnings para matulungan natin ang ekonomiya natin sa bansang Pilipinas. Pero before that, don't forget to share, like, and subscribe sa ating YouTube channel. And also, follow us on Facebook page and also Spotify for people na mahilig sa music. So today, pag-uusapan natin yung isang interview ni dating Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Diwa Gunigundo. Bibigyan natin ng konting reaction kung ano yung GDP ng ating bansa from last year at ano yung nangyayari sa ating GDP right now, ang status ng ekonomiya natin at papaano natin matutulungan ang ating bansa to recover from this situation. So, we first gonna tackle about yung tinatawag dating investors' confidence. Ano po ba ibig sabihin nun? Investors' confidence, ano po ba yung mga investor? Ito po yung mga tao na nagbibigay ng puhunan, ng kapital para po maglaan ng paraan, magkaroon ng mga companies, ng opportunities para mas marami yung mga Pilipinong kababayan natin na magkaroon ng trabaho. And because of job generating industry, nagkakaroon tayo ng buying power. Yung buying power na po iyon ay ginagamit para makita natin kung ang bansa ba ay kumikita sa paraan ng pag-circulate ng pera sa ekonomiya. Kaya nga po 'di ba sinasabi nila, if people stop spending, if people always save at hindi gumagalaw ang ekonomiya po ay tumatanlay o bumabagal. Dahil po sa pagbagal ng ekonomiya, ito po ay nagreresulta sa matinding epekto sa ekonomiya tulad ng pagbaba ng spending and also pagbaba ng pagsi-circulate ng money na kung saan nagkakaroon ng deficient amount of supply of money na puwede rin po itong maging dulot ng pagbaba ng kilos ng ekonomiya which can result to a lower GDP, okay, sa ating ekonomiya. Hello po, Ma'am Trexie. So first, pag-usapan natin because of the issues that we're having right now since last year up until now, si Diwa Gunigundo, sabi niya ang pinaka-main priorities is to focus on corruption issues for governance, na yung difficult expectation or difficult na resulta ng ating ekonomiya last year that resulted to a less investors' confidence. Bakit importante ito? Punta po tayo sa datos. Last year, 2025, 3 quarters, average growth lang po natin ay 5%. Ang target po ng ating gobyerno ay around 7 to 8%. At ang mahirap po dito, hindi po tayo umangat, hindi tayo tumaas. Nagstay lang tayo sa 5%. Our first quarter was 5.4%, second quarter was 5.5%, and the third quarter is around 4%. So average of 5%. Kung gusto po nating umakyat sa datos na tinarget po ng gobyerno, which is 7.5% to 6.5%, kailangan daw po umakyat tayo around 7%. Marami po nagtatanong, ano ba importansya ng mga percentage na 'to? Dito po nakikita natin outside our politics, outside our businesses locally, dito po check, gine-gauge ng mga investor outside our country kung nararapat ba sila mag-invest ng pera dito sa bansa natin? May kakayanan ba ang bansa to actually show yung mga investor that we can handle yung investment coming from outside? Kaya importante that even the government stated
that 5.5% to 6.5% of GDP growth is very important for our economy to grow further. Sabi niya pa dito, sa isang recent survey ng Bangko Sentral ng Pilipinas, under Business Expectation Survey, lagay po last year for almost 4 quarters, karoon ng negative or decreased of investors' confidence, which resulted to a decrease in investors' capital inside or going to our country. Importante po nating malaman yan kasi marami po nagsasabi that mayaman naman tayo, tayong pera, marami tayong natural resources, but also we need to understand that politics play a bigger role sa GDP po ng bansa. Bakit? Kapag po pinoportray ng isang bansa na ang gobyerno ay matatag, matibay, at kung meron man pong issue na kinakaharap ang isang gobyerno at pinapakita natin that we can handle yung mga issue nating pampolitikal, panglokal, nakikita po ng mga investor that they have the space and the atmosphere to start investing dito sa bansa natin. Pero dahil po last year, at ito po ay datos galing sa Bangko Sentral, that there is a decrease in investors and capital coming from outside, dito po nakikita natin that even investors are not satisfied or worried kung meron bang pagbabago o paggalaw dito sa gobyerno natin sa Pilipinas. Sunod pa natin, ano, bakit napaka-importante nito para malaman ng Pilipino kung bakit kailangan natin matutunan tong GDP or Gross Domestic Product. Kailangan natin maintindihan ito dahil kung merong mga datos na makikita natin from government na magsasabi na ano ba ang nangyayari sa gobyerno, yung tinatawag natin mga trust rating, performance rating. I understand there's a lot of people will say, yung mga survey na to, sinusurvey lang niya ilang tao. Sinusurvey lang niya yung mga grupo na gusto niya i-survey. Puwede niyong sabihin na, "Maaaring hindi pa ako nasa-survey, eh, tagal ko na dito sa Pilipinas, 'di naman ako natatanong." Correct. May mga and I understand yung sentimento ng ibang tao about survey. Pero we all need to understand that survey also give a guide to the government or to the president of what they are doing right or what they are doing wrong. Even if most of the time or kahit nakita natin sa example kay Pangulong Marcos, there is a significant decrease of trust rating and performance rating for him versus the vice president. And I already gave my opinion about it that it will be unfair to give a survey from the president versus the vice president kasi constitutionally iba ang kanilang trabaho. At alam natin, vice president is just there waiting before to be the next president if something happened with the president. And kung bibigyan lang po siya ng cabinet position, that's the only time that the office of the vice president will actually work and give significance natin. But other than that, she's there like I would say a reserve tire para sa susunod na magiging pamulo if something happened with the president. So kung titingnan natin, and I said this, survey, I'm not 100% sure about the survey, pero surveys can give you a gauge of what's going on outside noise of politics. We can see also dito madedetermine ng mga investor outside the country kung ito bang country na to ay sapat for us to invest our capital from outside. Okay, pag-usapan natin itong Bangko Sentral ng Pilipinas survey. Bakit ito important? This is a business expectation survey. Dito natin makikita kung yung mga negosyante o yung mga nagnenegosyo ay may trust, may paniniwala that there is a good governance or there is a, a positive governance towards the administration to the country. Nakikita nila if there is corruption, things will be solved, positive outlook ng investors sa government. So, ano ba yung nakapaloob dito sa survey nito? Ito po ay binubuo ng trust and confidence ng Pangulo coming from the private and public partnership na sinurvey nila. At lumalagay po dito that the reason why these were the factors that was placed on that survey is because they need to know kung yung bang trust rating and performance rating ng mga survey ng ating Pangulo ay nagko-correlate doon sa sentimiento ng public
and private investors. Kasi dito natin made-determine kung bakit last year hindi natin na-reach yung 5.5% to 6.5% na target ng gobyerno for our GDP growth. So, um, ang nangyari po last year, specifically from the third and fourth quarter of last year, roon po ng less or decrease spending sa publiko at nagkaroon po ng malaking pagbabago po sa pagbili o paggastos ng ating mga Pilipino, ng ating mamamayang At ang sabi dito is kailangan nating malaman ito dahil kapag ang tao or kapag ang ekonomiya hindi gumagana at ang tao ay hindi bumibili ng produkto at ang pera natin ay hindi nagsi-circulate at ang ekonomiya natin ay tumatamlay, ano po ang puwedeng mangyari sa mga negosyo? Kung ang negosyo ay magsara, maaaring, matanggalan. Nagsabi po siya na ito po ay importanteng malaman ng kahit sinong mamamayang Pilipino, na dapat maintindihan natin that we need to understand that there is also an external sentiment kung ano yung nangyayari sa atin dito sa gobyerno natin sa Pilipinas. This is important because there is 70% of private household investment na nalalaan on our GDP as a country, and 70% of it is coming from private household investment. This is due to the flood control project dahil maraming ahensya ang ayaw munang gumawa ng mga proyekto dahil sa mga issue na flood control, like flood control, and also yung iba ayaw nila masangkot sa ibang issue, and also there's a lot of investigation. So maraming mga factors by the end of the quarter na nag-slow down ng government spending, and it's not a good thing. Bakit daw po? Ang paliwanag, if there is less government spending, takot ang mga investor. Ba't sila natatakot? Kasi ang iniisip daw po nila, it's more of like, baka naman magkaroon ng policy change. Kung magkaroon ng policy change, ibig sabihin, volatile. Kung maglagay ako ng pera, maaring yung risk ko mas mataas. Ibig sabihin, kung maglagay ako ng $1 million dito sa country na to at nakikita ko that there is a less government spending, ang laki ng risk na itataya ko na maaring hindi ako kumita. And also, dumating din sa pagkakataon na alam po natin, last quarter, hindi ganoon nag-spend ang gobyerno sa infrastructure, which actually adds additional factor para mga investor ay hindi magkaroon ng confidence sa ating bansa. Kasi pag nakikita nila that we're not spending infrastructure like bridges, roads, 'di ba, highways, diversion roads, syempre nakikita nila na parang kung mag-iinvest ako diyan, ang number one issue ko diyan is logistics. Kung ano man yung negosyo ko, kunwari magdinegosyo ko ng, Lalamove for instance, hindi na i-improve yung infrastructure, ano kikilos yung negosyo ko. Eh di parang lumalagay, mag-iinvest ako, talo ako. So that's another factor na nakita niya affected yung GDP natin from the third and fourth quarter of the year. So, tinanong siya dito, what can us or what can the government do? First is flood control. Alam po natin, everyone is asking na dapat matapos at masolve ito. Ano po ba hinihingi natin? Mapakulong at masolve na itong issue na. Why? Kasi because of the gravity at sobrang laki ng nanakaw doon sa pondo ng bayan, di po biro na palagpasin lang natin 'to at walang mangyari. So ang sabi nga dito, first mapakulong, and second, bagal ng proseso ng investigasyon magmula nung July up until today, plus yung overpromises ng ating gobyerno, narinig niyo po yung kay Ombudsman at saka kay President Marcos, and also yung high expectation na ng tao para matapos 'tong, flood control project. Also a big factor kung bakit, bumaba ang ating, investors', confidence sa ating bansa. Pangatlo, na nakita din po natin dahil sa naisiwalat ng ating pangulo na sa sobrang lawak ng nakuha ng mga korap nating opisyales, yung public fund, yung pera ng bayan ay napunta sa private pocket, sa bulsa ng mga korap na opisyales, at ito rin po ay nakadagdag sa mababang investor confidence. Ninanais niya rin po na sana maipasok na yung anti-dynasty bill. Bakit? Anti-political dynasty bill ay makakatulong, sabi niya, na yung mga korap o yung mga pamilya
na lagi na lang natin na iboboto, magkakaroon ng limit. Kung sila'y corrupt, magkakaroon ng limit for them to get more money out of the public funds, 'di ba? And huli, ang sabi niya dito, reform on election law. Para sa nung sinabi niya 'to, one thing that struck me, and I remember this was an issue last year, ni Senator Marcoleta about yung SOSE niya na hindi siya naglagay ng mga contributor niya. Ako po, para sa akin, SOSE is one of the safeguard ng ating taong bayan para malaman natin kung sino at ano ang mga pinagkakautangan ng loob ng ating mga elected official. And para sa akin, there shouldn't no in any regards no reason at all that this elected official will not put any names or information about people who contributed to their campaign. Kasi dito natin malalaman, meron bang sa mga desisyon ba na gagawin nila in the future, meron bang tinatawag na political patronage? 'Di ba kasi nag-contribute siya, may utang na 'di ba? Or bakit siya nag-contribute ng gano'ng kalaki? Importante malaman natin 'yan for transparency. And sabi niya dito in economy, tinanong siya if like for construction industry, alam natin nung natamaan ang nung pumasok yung flood control issue ng construction industry. Nakita niya dito that there is a big decrease on government spending at malaking nalugi ng construction business from that time period because of this flood control project. Sabi niya dito, yes, there is a high sentiment ng mga construction industry about dito sa flood control project, but based on his opinion, sabi niya, this is a positive sentiment. Ang paliwanag niya dito, it's because of kasi nakikita na natin yung mga korupsyon na nangyayari sa gobyerno. At pangalawa, uuusapan na tulad nung dati, ilan lang yung taong nagsasalita o nag-o-opinion about this. And sabi niya dito, talking to some of his friends na nasa construction business, there is a high hope na ito ay mangyayari kasi nagsimula na ng investigasyon at nagsimula na ang Pangulo na pag-usapan itong flood control issue. Dito din natin makikita na last year bumaba ang ating currency, ang value ng piso versus dollars at nagkaroon din ng mataas na negative public sentiment sa ating pangulo based on the trust ratings at performance rating na nakuha natin from previous surveys from the third and fourth quarter ng taon last year, which is that's the time na napag-uusapan na yung flood control project. Alam natin that pagka mababa ang halaga ng piso, nagkakaroon ng inflationary ng mga presyo ng bilihin. Kung minsan, inflation na yung sahod natin, hindi naman nakakasabay sa presyo ng bilihin. Kaya kung minsan kung ka ng nakakatipid ka ng 100 to 200 last year, because of inflation this coming months or year, probably makaipon ka na lang ng 100 because of inflation. Ano ba ang ginawa ng gobyerno last year for Bangko Sentral ng Pilipinas? Ang paliwanag niya po dito, kasi po ang Bangko Sentral ng Pilipinas, tumutulong po ito makontrol yung um, tinutulong po nito makontrol yung inflation natin sa bansa. Ang ginawa po last year ng Bangko Sentral ng Pilipinas, and para po i-share ko sa inyo ng konti, nagkaroon po sila ng pagbabago sa policy interest rate ng Pilipinas. Po yun, yung interest natin yung interest natin as a country bumaba po. So, ang mangyayari po dito sa ating market, magkakaroon ng mababang interest rate at mataas ang deposit rate. Ang ibig sabihin niyan, mas maraming pumapasok na pera at yung mga negosyo kung kinakailangan nilang magpalaki, magpalago, mag-continue ng kanilang negosyo, makakaborrow po sila ng money kasi mababa yung interest. So mababayaran po. But ang nangyari po dito is that ito po yung nangyari ng third quarter. Ang GDP, pero ang tanong diyan, nung binabaan ng interest rate, ang GDP natin third quarter is 4% lang. Ang paliwanag po dito is that hindi naman issue talaga yung inflation rate at that time. Napag-alaman po ng Bangko Sentral, problema talaga ng bansa is not the inflation rate, ano yan? It's not the inflation rate or the value or the cost or access of the money. The problem
from the third quarter was the biggest issue that we had, which is the flood control project. Do'n daw po nagsimula na nawala or bumagsak ang trust ng tao sa gobyerno, ang investment bumagsak din, ang trust or confidence ng mga investors doon na rin po nag-trickle down. So ang paliwanag dito, kahit na mababa interes, tao puwede makapangutang, mga may-ari ng negosyo puwede makapangutang sa mababang interes, pero hindi pa rin po ito sapat para mabago yung sentimiento ng tao. Bangko Sentral can only control inflation. Ang price, alam po natin, ang price cannot be controlled kasi sa Pilipinas marami tayong imported na produkto at alam po natin since President Trump came to office, yung tariff na binabayaran. So those are the things na hindi natin makokontrol. Pero last year, Bangko Sentral ng Pilipinas tried to control inflation through interest rates. O yan. Okay. Anong sabi niya dito sa price? Tandaan po natin, just one example na napanood ko po before, yung Rice Tarification Act. Gusto pong na ipinasa po before na personally po nung nakita ko yung batas, eh, parang may problema po dun kasi ang ginawa natin nung pinirmahan 'yan, Rice Tarification Act, nagkaroon po ng flood of cheaper rice, bigas sa ibang bansa. Ang nangyari yung mga local farmers natin, hindi sila nakabenta ng kanilang bigas. So ano nangyari sa kanila, nasira yung crop nila, nasira yung bigas nila, hindi kumita tuloy ang Pilipino at ano nangyari, hindi tayo nag-produce ng produkto. Kaya sabi nga, wala tayong kontrol sa proyekto kasi ini-import 'yun. Those are the things na nangyari and nakaapekto sa atin last year. So, suggestion niya, for us to fix this issue, eh mag-focus ang gobyerno saan? Local production of goods. Papaano ba yon? Simple. Farm to market roads, paigtingin, reform sa lupa, reform sa agriculture, and also, hindi ko alam kung guys naniniwala kayo sa opinion na to na um, yung pondohan natin ng malaki yung irrigation at saka inventor. Kasi 'di ba marami tayong mga Pilipino inventor na hindi nabibigyan ng pansin ng gobyerno or hindi napopondohan. Also yung DOST, if I'm not mistaken, Department of Science and Technology, dapat mapondohan yon para yung mga invention sa farming, sa fishing, magamit natin for us to produce more local production at mas marami tayong ma-produce. I think naging issue na 'to before at na-open up 'to ni Attorney Trixie, spokesperson ni Pangulong Marcos. Sinabi niya na isa ding issue na naging hindi natupad ni Pangulong Marcos, which is true na cold storage. I-store mo yung mga ani mo, yung palay para ma-preserve mo kesa kesa iimbak mo sa kung saan tapos masisira siya. I think hindi nagawa ni Pangulong Marcos 'yun kung ano yung pinramis niya from the first day and isa 'yun sa mga naging issue sa kanya. So I think, this year, government should focus on those things para hindi na tayo lagi nag-i-import, para at least kahit papaano meron tayong control on our prices or mas mababa na yung presyo ng mga bilihin. Kasi kapagka imported siya, magbabayad pa tayo ng mga taxes at hindi natin kontrolado yung presyo kasi sa ibang bayan siya. So ano naman ang nakikita niyang risk for this year kung hindi pa rin um, tumaas yung ating GDP growth per quarter. Sabi niya dito, 2021 to 2022, ang GDP natin is 7%. Kaso bumaba yung growth natin ng 2025 with an average of 5%. Kailangan nating i-focus ang economy. Kailangan nating mag-engganyo ng mga investors na pupunta sa atin to create more job, to put money, to make our economy healthy. Ang paliwanag niya dito is that 'pag 'to nagawa we can increase our potential capacity. Ibig sabihin, 'pag dumadami ang investors, mababa ang interes ng ating pangungutang ng pera para po mapondohan ang mga proyekto, taas ang government spending, maraming proyekto, mga pinangako ng ating pangulo na puwede pong magawa. Dahil meron tayong kapital, meron tayong pondo at ang sabi niya dito, dapat din daw po mag-focus ang gobyerno sa production ng tao. Sa paanong po paraan? Put more government spending sa education. Alam po natin na may issue pa rin tayo sa quality ng education natin. Pa rin po ang backlog natin sa schools.
sa schools, and malaki pa rin po ang issue natin sa mga rural areas. Marami pa rin tayong kulang na mga silid-aral, upuan, mga teachers din. Marami rin tayong kulang sa mga teachers kasi ibang teachers pagka-graduate nila, pagkakuha nila ng license nila, pupunta sila sa ibang bansa, and also good governance. Ako para sa akin, piso man yan, 10 piso, 1 milyon, 1 bilyon, 1 trilyon. Nakaw ay nakaw. Ang korupsyon ay korupsyon. Kahit magkano yan, kahit sino pa yan, dapat maimbestigahan. And ang paliwanag niya dito, there should be investigation, there should be a transparency sa lahat ng transaksyon ng gobyerno. 'Di ba? And um, sabi niya doon sa huling budget na pinirmahan ng pangulo is that, well, constitutional lang programmed funds na kasama doon sa 2026 budget, pero ito'y napirmahan na, aantayin na lang daw po niya yung magiging progress ng mga civic society na nagreklamo about this 2026 budget kung anong mangyayari. Pero ang gusto niya pong sabihin sa lahat po ng mga Pilipino is this: dapat po ang tao maging vigilant, mapagmatyag, obserbahan po natin kung saan napupunta ang pera, kung sinong politiko ang lalabas na naman, magbibigay ng mga government assistance na hindi naman nila pera, pero nandun yung pangalan nila, yung mukha nila. Mga basketball court na ginagawa ng ating mga government official na nilalagay nila yung mga pangalan nila doon, dapat ireklamo natin yan. O yung mga simpleng ayuda, tapos nakasobre, nakalagay yung pangalan ni mayor, o ni congressman or ni barangay captain, dapat lahat picturean natin 'yan. As he said, ngayon maging vigilant na tayo kasi kung hindi natin tutulungan sa sarili natin, tutulungan natin ang gobyerno masawata itong mga korap na ito, araw-araw tayong mapagsasamantalahan ng mga corrupt officials na ito. Ang pinaka-the best diyan is every time if you see something, yung pong transparency portal ang Pangulong Marcos, ilagay niyo po doon yung nakita ninyong issue, tapos i-send niyo po doon. So, kailangan maging mapagmatyag, ayun lang. Tapos na po, gusto ko lang po i-share yan sa inyo kasi it's very interesting na malaman po natin. At other than politics na pinag-uusapan natin everyday, kailangan po natin malaman naman yung estado ng ating ekonomiya at this moment. And maganda po natin pag-usapan yan. Para po sa akin, importante na aware tayo sa ganitong sitwasyon. Yes, hindi tayo ekonomista. Knowing a little bit of something na pwede nating ma-digest, something na pwede natin maintindihan, it's a good thing to know it, 'di ba? And ako naniniwala ako that the best way to move forward with this situation is not to have the president leave his position, bagkus dapat tulungan natin ang gobyerno na masawata itong korupsyon na 'to sa paraan ng 'pag may nakita kayo, isumbong niyo sa pangulo website, ilagay niyo do'n. Ingay kayo pag-usapan sa social media, i-post ito kung ito'y illegal. Paunti-unti nang mawala ang korapsyon at yung mga nagbabalak na maging korap na opisyal na elected. Tandaan niyo, every time na may binibigay ang isang elected official sa inyo, ayuda man 'yan or assistant, hindi po nila pera 'yan. Wala po silang karapatan na magpakitang gilas sa harap ninyo pagka nanghihingi kayo ng assistance kasi binigay nila. Kasi at the end of the day, it's your own money. Taxpayers money po yun. So, yun lang. Maraming salamat. Ayan, basahin ko lang po yung comment dito. And again, pasensya po. As I said, always comments po as much as possible when we're starting our live. Lagi ko sinasabi, it's hard for me to stop and read your comments while nandun train of thought ko, minsan nawawala po talaga ako. Kaya I'll try my best mabasa yung mga comment ninyo by the end of my life if we have time. Pero ngayon po may time kasi sa totoo lang po yung live ko, ang goal ko po talaga is at least 1 hour. Pagka nakahit na ako ng 1 hour, I need to cut it off. Kasi naman po, yung mga nire-research ko pong topic tulad po nito, sometimes it take me 3 hours, 4 hours, or sometimes 2 or 3 days po maset yung mga materials ko for certain podcasts. So, kaya po I need to, take a breather at saka pahinga ng konti. At saka ini-edit pa po natin yung mga video natin. Ayun po, hello po Ma'am Trexie Villa, magandang araw sa iyo. Hello. Shirley Samonte, hello, good morning po Sir Billy. True sir, yung alam nilang pabor sa kanila ang survey. Yes, basta sa akin, I would say how I see surveys, I put myself in like a 50-50
position. Kumbaga puwede ko paniwalaan, puwedeng hindi ko rin pero at least kahit konti may guide ka kung anong pulso ng tao or pulso ng mga investor. Kasi 'di ba dito sabihin na nating expectation versus 'di ba, expectation versus reality. And at the end of the day, wala namang po masama kung paniniwalaan natin mga survey na pero maganda rin po itong gamitin as a guide for us moving forward. Ay, Mang Mags, ayan late, pero okey lang yan Mang Mags, no problem. Thank you. So guys, maraming maraming salamat po and, as always, ingat po kayo and, God bless po sa inyong lahat. Magkita-kita tayo sa mga susunod na live. Marami pong papasyal sa atin na mga surprise na mga panauhin, 'di ba? Hindi ko na po ikukuwento kung sino, mas gusto ko po yung tinatakam kayo ng konti. I think yung na-schedule ko na po is up until Sunday next week na sila'y, papasyal and I hope sana makapasyal po. Ayan, so maraming maraming salamat po and as always, God first.